Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. Mr. Chairman. Mr. Chairman, Yes, Senator Ontiveros. lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi niyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya Okay, pong yeah. nalulunod sa baha nung mga mali-maling sagot taken, po well niya, noted, Mr. Chair. Secretary. Mr. Chair, may we go back to the original motion, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair, ito lang sa akin simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Mr. Diskaya. And then pangalawa, mag-asawa sila, imposible hindi niya alam, hindi sila nag-uusap tungkol doon sa health conditions ng silang dalawang magkasama. Very clear for me na tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito, ginagawa tayong parang mga bata rito. There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. Any objection? Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. na-override na po ba yung proposal nyo na show cause muna? O No, he has already explained because he's the subject of the contempt citation or demotion at least, no? So we can rule on that. To be consistent, Mr. Chair, cite na rin natin for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rito. They're not here, so they will be issued show cause orders. But in the case of Mr. Diskaya, he's already here, he's already explained, and it's up to the members of the committee to decide whether or not satisfactory yung kanyang explanation. But yes, we will issue show cause orders to the persons mentioned by the Honorable Marcoleta. Pero mamaya, Mr. Chair, meron akong mga katanungan sa kanya na makukontem talaga to. Kahit anong mangyari before the end of Hindi this na, hearing, meron ng he will- pending motion. he will be cited. We'll rule on that. Sinisiguro ko alright. makukontem ito mamaya, Mr. Chair. Well, Kung hindi tayo makukontem dito sa pagsinungaling niya dahil dun sa kanya misis, dito may hawak ng mga dokumento na makukontem tong taon to at the end of the day. The Senate President is recognized. Yes, okay. I think your pending motion is not to cite him in contempt. It doesn't necessarily mean that we will be deciding on what to do with him after that. It's just merely citing in contempt for lying. So we'll take it at that at this point, and perhaps discuss later on what the decision of the committee is. But in the meantime, I'm giving up my 3 minutes to Senator Rizal. Not Point yet, of inquiry. Senate President. Point of inquiry, Mr. Chairman. I would like to clarify with Senator Marcoleta if he raised an objection because I didn't quite get it. No, I'm not raising any objection. Thank you, Senator Point of Marcoleta. inquiry. So let's rule first on the motion, pending motion, before anybody else talks. No. So there's no objection. So Mr. Diskaya, you are cited in contempt of this committee.